Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga reklamo ng mga botante laban sa COMELEC. Okay, nakaboto na po ako, yan na po. So, reminder lang sa mga papunta pa lang sa inyong mga presinto. Yung marking pen, huwag nyong idiin pag i-shade nyo na yung mga bilog-bilog. Magaan lang para hindi mag-blot sa likod ng balota. Manipis yung balota. Pag mag-blot, ibibilang ng counting machine yung blot sa likod. Kaya, ang resulta maging overvote kayo. So, para hindi masayang yung boto nyo, light lang, dahan-dahan lang ang pag-shade para siguraduhin na walang blot sa likod ng inyong balota. Okay. So, ito, post ni Kipi Chu o Crisette Laoreta Chu. Sabi niya, COMELEC, please address this ASAP. Isinare ni Crisette ang post ni Analesa Monte de Ramos with Curse Game and 99 others. So, basahin ko itong post ni Madam Analesa. I am deeply devastated and disheartened. Okay, kaya tayo bumoboto para kahit isa lang yung boto natin, it will count. Yun po, sagrado po ang boto ng bawat isa sa atin. Kaya lang, kung pagboto mo, hindi naman may bibilang, mapunta sa kabila, ay di ba nakakadismaya? O ito, ituloy ko lang ha. My husband voted online. So, online, I believe, OFW. Kasi, yun ang patakaran ng COMELEC. Basta OFW ka online. Ang dami ng reklamo nito sa online eh. Oh. My husband voted online, carefully selecting all PDP Duterte candidates. However, when the results came out, not a single one matched his vote. Instead, candidates from the rival alliance came out of the result. Ay, talagang nakakaano. Yung pinsan ko sa Qatar, sabi niya, pinsan, ayoko nang magboto. Sabi niya, dahil hindi kami payagan na manual, online daw. Diskumpiyado siya sa online. Kaya yung pinsan ko sa Qatar, di na nagboto. So ito, nagboto pa rin. Itong nagre-reklamo, kailang kabilang kampo ang lumabas. Ano ba yan? Okay, this is not just suspicious. It's blatant, shameless electoral fraud. We entrusted this process with our voices and our hope for change, only to be betrayed by a system that appears manipulated and corrupt. To those responsible, we see you. We will not be silent. Democracy deserves better. The people deserves better. Yan po. Analesa Monte de Ramos posted 7 hours ago. So, ulitin ko, mula nung nagsimula ang online voting, ito na yung reklamo. Yung iba, encrypted message yung lumalabas. Ganun daw talaga yun, sabi ng COMELEC chairman. Ganun daw, encrypted daw. Tapos yung iba naman na ibang kandidatong lumalabas, wala silang maisagot. Akala ko na-solve na yun kasi that was a month ago. Sinimulan ng online voting. Ito, lumalabas 7 hours ago, nagboto yung kanyang husband. Ganun pa rin. So, paano na lang yan? Kasi lumalabas, majority o super majority sa mga OFWs, PDP laban ang gusto nila, Duterte o Duterte 12. Wala pa akong narinig na OFW na nagboto, binoto niya ang alyansa na ang lumabas PDP. Wala pang ganong reklamo. Puros ang reklamo is bumoto ng Duterte lineup, ang lumalabas iba. So sayang, more than 1 million, if I'm not mistaken, 1.2 million ata ang OFWs na magboto. So ang daming boto niyan. It can change the game, lalo na itong naglalaban sa number 11, 12 hanggang 13. So, ito naman sa presinto, in fairness sa COMELEC, maganda yung presinto namin. Very smooth.
inuna kaming mga senior citizen, nandun yung mga teachers, very respectful. Wala kaming problema sa pagboto sa aming presinto kanina. Kaya ito na nga, yun lang, paalala lang yung huwag diinan ang ng marking pen dahil mag-blot sa likod, ma-overvote, hindi mabilang yung boto. Yun lang. So, sana aksyonan ito ng COMELEC kung pwede pa. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Yan, puros mga hashtag COMELEC na. Revel December, sabi niya, I have the same problem. I have videos to prove it. Yan. Sabi ni Belianes, kami sa Pinas, pinabawal ang cellphone pag picture. Paano yan? Rereklamo talaga ako. Okay, pag nakaboto na kayo, may lumalabas na resibo. Okay, nagkasunod kami ng wife ko. Nauna siya. Pinasok ang kanyang balota. Lumabas ang kanyang resibo. Sabi ko, i-check up mo. Kung yung resibo mo, yun ba ang ibinoto mo? Tinignan niya. Okay naman siya, tumama. Okay. Pinasok niya. Sa akin, paglabas ng resibo ko, tinignan ko rin. Tama naman. So, sana, ganun lahat. Bakit dito sa online, iba ang lumalabas? Yun ang hindi ko maintindihan. Parang nag-deposit ka ng pera sa bangko, tapos i-check mo. Online eh. Di ba lalabas magkano ang iyong na-deposito? Dapat lalabas magkano ang deposit mo. Bakit iba ang lumalabas sa online voting system ng COMELEC para sa OFWs? Nakakadismaya nga sa mga, kasi ulitin ko, napakasagrado ang boto ng bawat Pilipino because that is the essence of democracy. Government of the people, by the people, and for the people. The power resides on the people. Tayo po, kahit nag-iisa lang ang boto natin, maipon yung boto natin, lalabas yung majority vote, yun ang mag-lead sa ating country. So, COMELEC, please naman, sana solusyonan nyo itong OFWs online voting. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo is pantulong sa kanila. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan.